Importante na masagot itong mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. At si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at nung sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy Binag. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspetsya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Alam nyo, talaga may Panginoon. Bakit? Dahil itong Marcos Jr. walang ginawa kundi sumipsip kay Trump. Dati, malakas siya kay Biden. Ginagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. At ang naging resulta, abay, sabi ni Biden, our support to the Philippines is ironclad. Ayan. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon di pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump. No? Well, titignan natin in a few days dahil sa July 22 daw, magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Lilinawin ko po ha, wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. Pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siyang magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Yung mga panahon pong yon, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Kung alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Liza Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Liza Araneta Marcos at pinagsasabi ng pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta Marcos ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine? Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati doon sa Beverly Hills Hotel na yan, ay galing sa kaban ng taong bayan. Kasi Manila International Film Festival sinusulong nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayan malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ay ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Kaya nga ngayon, sang-ayon sa survey ng PAS Asia, ang nais madinig ng taong bayan pagdating ng State of the Nation Address, mga hakbang na gagawin para pababain ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Siyempre kung ikaw ay banag, wala kang solusyong maibibigay sa taong bayan. Anong solusyon mo? Wala. Kaya nga, mga kaibigan, ang importante ngayon, ang mag-asawang Marcos sagutin. Kayo ba'y mga bangag? May karapatan po kami. Nakalagay sa saligang batas. Ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay karapatan ng mamamayan. At siyempre, kung ikaw ay bangag, number one,
hindi ka makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng bayan. Pangalawa, baka ikaw pa magkakaladkad sa bayan sa kuko ng delubyo gaya ng ginagawa mo ngayon na dinadala mo ang Pilipinas sa gera bagamat wala naman tayong pang-nasyonal na interes na makilahok sa kahit anong gulo sa mundong ito. Ang ating kinakailangan, maging kaibigan ng lahat at huwag magkaroon ng kahit sinong kalaban. At ang ating panlabas na relasyon dapat magresulta sa mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo'y biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto.